kayo updated kung ano po ang nangyari doon po mga kababayan sa rally po kahapon, kagabi. Ano po naginanap mga kababayan sa may Forge Park na kung saan pinapalabas pa nga ng mga DD-shit mga kababayan porket nilangaw na nautakan daw po ni Kiko Barsaga, eto daw pong si John Vic Remulla. Alam niyo po ba mga kababayan, sa totoo lang, ang padali dapat nila kahapon, kagabi, kung alam nila, kung talagang maaga pa lang natunugan po nila na nilangaw po yung rally nila, dapat lilipat po sila ng venue. Kaso nga lang ang problema, kaya nasira po yung paglipat nila ng venue kasi nga, nakita po nila mga kababayan na naka-live. Etong si Jemmy Bonduk na kung saan naghihintay dito po mga kababayan sa nasabing lokasyon na pagdadausan ng Mimol Mower nila. Parang nung nakaraan, pinag-uusapan natin yung Mimol Mower. Ngayon, pinag-uusapan na naman natin. So ngayon, kung titingnan nyo po, may kumalat po na balita na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Kiko Barsaga, nautakan daw po si Secretary John Vic Remulla mga kababayan patungkol po daw dun sa Park Rally na kung saan mga kababayan, na-decoy lang daw. So ngayon, ito, basahin po natin itong nilalaman. At ngayon tatanungin ko kayo mga kababayan kung nautakan nga ba etong si Secretary John Vic Remulla. Maliwanag naman na doon din sila nagdaos ng rally. Alam nyo kung sino yung nautakan dito at harap-harapan na inuto ni Kiko Barsaga? Yung mga DD-shit, yung mga taga-suporta ni Sara Duterte. Ano ba yung katuwiran at dahilan ni Kiko Barsaga kung bakit po siya na-late? Mga kababayan, sa pagdalo sa kanyang ethics complaint, yung ethics complaint laban po sa kanya. Diba nagko-computer daw, naglalaro daw ng gaming. So ibig sabihin, kagabi pala nung pumunta pala siya mga kababayan doon sa rally na pinagkaguluhan siya nung iilan ng mga DD-shit doon, after pala po ng mga interview sa kanya, baka umalis na po yan at umuwi na ng kanila at naglaro na lamang po ng computer mga kababayan habang nagrarally ng patuloy-tuloy yung mga DD-shit na iilan. So ngayon kung titingnan nyo po, sabi po dito, umani ng atensyon sa social media ang video na in-upload ng isang netizen sa Facebook kung saan makikitang naisahan umano ni Dasmariñas Representative Kiko Barsaga si DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay ng anti-Marcos protest ngayong linggo or nung linggo kahapon mga kababayan, October 12. Sa video sinabi ni Coco Locoy na habang si John Vic ay nasa Forge Park, Makati City, si Barsaga naman ay nasa Raha, Sulaiman Park sa Maynila. Makikita sa video ang pakikipagkamay ni Barsaga sa mga tao. Nautaka ni Kiko Barsaga si John Vic Remulla. John Vic nasa Forge Park, si Kiko nasa Raha Sulaiman Park. Mababasa sa caption ng kanyang post, matatandaan kasing inanunsyo ng batang kongresista ang anti-Marcos protest sa Forge Park Buendia Gate ng alas 10 ng gabi nitong linggo. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, hindi po nangyari yung alas 10 ng gabi kasi nga na-extend po yan. Umabot pa nga ng alas 11 hanggang sa mga bandang alas 12 ata o alauna. Dahil nga umulan ng malakas. Alam niyo po ba nung una ang tatapang pa po ng mga yan? Ano po na nagsisisigaw doon sa mga pulis na nakatutok sa kanila. Kaso nga lang ang problema, nung umulan ng malakas, parang nasa sa 50 na lang yung natira mga kababayan at nag-uwi na po yung iba. So ibig sabihin, yung kanilang Mimol Mower mga kababayan, tinapos lang ng isang bahagyang pag-ulan. Tinapos lang mga kababayan ng isang bahagyang pag-ulan. Ano nga ba yung nangyari mga kababayan kahapon, kagabi, doon po sa isinagawa po nilang rally? Eto yan o. Yan o kung titingnan nyo. Sige, sir. Sige. Sir, pwede makiusap? Ito. Hello. Kawawa naman ho yung Hello. mga tao dito na mamahinga din ho, sir. Baka pwede... Sir, hindi nga kami matahimik sa mga bahay namin. Sila na may namaha. Sila, gusto ninyong matahimik kami, binabaha. Hindi makatulong ng maayos. Alam ng mga Pilipino dito. Alam nyo na hindi natin kaaway ang mga pulis, tama? Tama! Ngayon, sir, nagsasalita kami kasi gusto lang namin marinig nyo ang aming mga hinaing. Alam namin, nakakampi namin kayo dito. Kung kami ay nagsasalita sa inyo, alam namin na straight kayo. Alam nyo kung tutusin mga kababayan, ganito lamang naman po kasimple yung paliwanag po natin dyan. Sa totoo lang, alam nyo kung bakit nagkakaroon ng matinding pagbaha? Hindi naman po mga kababayan totally kasalanan ng ating gobyerno yan. Ang may kasalanan po niyan, tayo rin.
mga kababayang Pilipino po natin. Bakit? Kasi tuwing magkakaroon ng botohan, bumoboto kayo ng kurap na politiko. Alam nyo na nga kurap noon, ibuboto nyo paulit ng paulit-ulit. Dapat kasi, hindi porket nabigyan kayo ng pera, binili yung boto ninyo, susuklian nyo na ng boto. Dapat ang ginagawa ninyo, kung alam nyo pala na kurap yung mga congressman na nangangandidato tuwing eleksyon, dyan po sa inyong distrito, dapat hindi nyo na po ibinoboto yan. Alam nyo na nga kurap, alam nyo na nga bumabaha sa inyong lugar. Tapos pagdating ng eleksyon, ibinoboto nyo pa ng paulit-ulit. Porket nabili yung boto ninyo, kayo naman, si boto. Hindi ninyo iboto yung matinong kongresista. Alam nyo kasi ang problema, sa totoo lang, nasa sa atin din mga Pilipino. Kasi tuwing eleksyon nga naman, porket kunyari nagpakita na simple lang yung pamumuhay, inaaruga kayo pansamantala, kinukuha yung tiwala at boto ninyo, tapos pagkatapos ng eleksyon hindi na kayo kilala, dapat sa mga sumusunod na eleksyon hindi nyo na dapat binoboto yan. Pero ano po ang nangyayari? Paulit-ulit nyo pa rin sinusuportahan. Kaya hindi natin pwedeng isisipu yan sa presidente. Nakakapagtaka nga dito, sinisisi po nila yung presidente. Maliwanag naman mga kababayan na may mga local government tayo na dapat yan yung pangunahin na tumututok at tinitingnan yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga distrito na nasasakupan po nila. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, kapag ka ang budget ay naibaba na, dapat nga ang gagawin ng presidente, titingnan na lamang po. Ngayon mga kababayan, since may mga local government ka po tayo na iniluklok at sinuportahan ng panahon ng eleksyon, dapat yun nga yung inyong kinakalampag dyan, hindi yung presidente. Yung inyong pinabababa sa pwesto. Dapat yung mga local government kasi pinagkatiwalaan nyo yung mga yan. Tapos, sila pa. Ngayon, kasalanan pa ng presidente pa, sinisisi ninyo. Anyway, tuloy po natin. Namin na-train kayo na maximum tolerance hanggat hindi namin kayo sinasaktan. Tama? Tama. Hanggat nagsasalita lang kami kasi that's freedom of expression. Nakita nyo naman. Yan ang katuwiran nila. Umatras kami. Yan ang katuwiran nila. Kaya paulit-ulit po nilang binabastos ang presidente. Yan ang katuwiran nila mga kababayan. Malayang pamamahayag. Para pantay, umatras kami. Hindi namin kayo inaaway. Alam mo kung anong ginagawa namin? Humihingi kami ng tulong sa inyo. Yan ay pakiusap. That's an appeal. Kasi kami ang nagpapasweldo sa inyo at pinapasweldo namin kayo para Tsaka ang tindi nito mga kababayan, no? Habang sinisigaw-sigawan yung ating mga kapulisan, dalawang video na dalawang cellphone yung naka-live at nakatutok do sa ating mga kapulisan. ang mga anak namin at ang susunod na henerasyon kahit ano. Ngayon, hindi pwedeng hindi kayo masasaktan kasi kahit kayong masaktan, damdamin lang ang masasaktan sa inyo. At alam nyo kung bakit nasasaktan kayo? Kasi alam nyo totoo ang sinasabi namin. Hindi namin kayo titipikalin. Kasi alam namin nakakampi namin kayo. Kami ay nagmamakaawa. At hindi nyo kami pwedeng sabihin na hindi kami pwedeng mag-send out ng mga galit. Ay, yan ba may pagmamahal sa bayan? Di ba alam nyo kung kayo may pagmamahal kayo sa bayan, hindi nyo pagkakakitaan yung rally ninyo. Ang problema, nagrarally kayo bago mga nakalive kayo lahat. Nakamonetize yung mga channel ninyo. Hindi matatawag na pagmamahal sa bayan yan. At frustrations namin. Ito na lang ang meron kami. Hindi pa kami pwedeng maglabas ng sama ng loob. Tama! Ngayon, kami, alam namin kakampi namin kayo. At alam nyo kakampi nyo kami. Kasi mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Binigyan namin kayo ng kapangyarihan. Pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho nyo. At yun ay... tingnan nyo mabuti to mga kababayan sila nagrarally dyan. Ngayon, ano yung sinasabi? Eto haharap po yan ng Forge Park mga kababayan dyan po sa may Makati. Ngayon, di ba sinasabi ng mga DD-shit na nagpakalat ng maling balita kagabi, kahapon,
ano yung sinasabi nila na ano daw, na utakan daw ni Kiko Barsaga na may yuyeng etong si Secretary John Vic Remulla kasi hindi naman daw po talaga doon sa Forge Park yung location na pupuntahan. Ngayon mga kababayan, saan ba sila nagdaos ng rally na nilangaw? Di ba dyan din sa lokasyon na yan? So ibig sabihin, wala pong nautakan. Bagkos kung tutusin, sila pa nga po yung nasorpresa ni Secretary John Vic Remulla. Bakit? Di ba nag-announce po sila parang dun sa may Dasma Village. Mga kababayan, Dasmariñas Village. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon ang problema kasi, naitawag na po ata agad ni Secretary John Vic Remulla sa ating mga kapulisan na tutukan po yon at bantayan mga kababayan. Kaya ngayon, nabalitaan din nitong mga DDSet at ni Kiko Barsaga na naandya na rin. Maaga pa lamang nagbabantay na ito pong si Jemmy Bondok at nag-live pa nga at pilit pinabababa sa pwesto si PBBM. No choice na po sila kung hindi ituloy yung nilangaw nilang rally dyan po sa may Forge Park kasi nga dyan na po nagpuntahan yung ibang mga DDSet na nauto ni Kiko Barsaga. Ano po ngayon, ituloy pa po natin. Protektahan ang mga Pilipino. Kami ang mga boss nyo. Alam nyo, sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. During the time of PRRD, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami na taasan yung mga sweldo nyo. Tama. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Ngayon naniningil kami. Naniningil kami sa mga sweldong dinople namin. Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga, nasasaktan namin ang mga kakampi na. Laban korupsyon. Mamaya pupunta sa Forge Park. Ayan mga kababayan, di ba napanood nyo naman? Yun, yung mga nangyaring kaganapan kahapon, dyan po sa rally ng mga DDSet na nilangaw. Alam niyo po ba sino yung nakapanood dito dati nung palabas ni Serapi Tulfo? About po mga kababayan do sa nagsisiga-sigaan ata na basta pumapasok sa bahay ng may bahay. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ngayon di ba may nasabi itong si Senator Rapi Tulfo na bakit hindi nyo gawin yan do sa Forge Park Makati? Pasukin nyo yung subdivision na yon. Doon kayo magsiga-sigaan, doon kayo magwala-wala. Ewan ko lang kung kayanin nyo doon. Ngayon mga kababayan, ito yung hindi maintindihan ng mga DDSet. Pag pumasok po kasi sila dyan, nagrally sila dyan, nang gulo sila sa loob ng Forge Park, pwede po silang makasuhan ng trespassing. Kasi alam naman po natin mga kababayan, na bukod sa may mga kaya yung tao na nakatira po dyan, alam naman po natin na yan po ay subdivision. Isa sa pinakatahimik na subdivision mga kababayan. Ngayon, hindi ba naisip ito ng mga DDSet na dinadala sila sa kapahamakan? Sa kapahamakan itong si Kiko Barsaga? Paano na lang kung sakaling nanggulo sila doon? Nambasag sila ng mga salamin ng may salamin na may mga bahay doon. Pinagbabato nila halimbawa. Kasi nga uminit na yung tensyon. Sa tingin ba nila hindi sila papatulan ng mga taong nananahimik na nakatira doon? Yan ang hindi naisip ng mga, ayaw ko mang sabihin ng mga bobong DDSet na ito. Hindi ko naman po nila lahat. Pero yung iba hindi nyo naisip yan na pwedeng may mangyaring hindi maganda sa inyo. Tapos pag may nangyaring hindi maganda sa inyo, kanino ninyo isisisi? Doon sa presidente na pinapatalsik ninyo? Diba? Yan ang kabubuhan na hindi alam ng mga yan. Na dinadala sila sa kapahamakan nito pong si Kiko Barsaga. Kasi alam naman po natin, mismong yung pinsan nga ni Kiko Barsaga na nagsabi nasikap ninyo Barsaga na wala talaga sa alignment yung pag-iisip po ni Kiko Barsaga. Kaya ako nga isa po ako sa nananawagan na dapat po talaga masibak po yan sa pagkakongresista. Kasi hindi po tama yung inaasal niya sa posisyon bilang isang congressman. Yan po ang hindi alam ng mga yan. Kaya nga nung napanood ko mga kababayan yung video ni Senator Rapi Tulfo about doon sa mga nasubukan yung pumasok doon sa Forge Park Makati. Kung makakapagsiga-siga kayo doon. Baka doon pagpasok nyo pa lang at nanggulo kayo doon, nagbasag-basag kayo ng kung ano-ano doon. Baka doon pa lang patulan na kayo ng mga taong nakatira doon. Yan ang possible na baka mangyari doon sa mga DDSet kung sakaling nagtagumpay sila na pasukin at mag-ingay-ingay, manggulo-gulo doon po sa loob
ng subdivision ng Forge Park Makati na kung saan baka nga mamaya makapambato sila, makapambasag sila ng property na may property doon at patulan sila, baka may mangyari pa po na hindi po maganda sa kanila. At ngayon, ang sisisihin noon, saglip na yung mga nagpromotor ng rally na yan, isisisi po nila yan sa gobyerno at papalabasin na masyadong bayolente yung gobyerno po natin. So ngayon, para sa akin mga kababayan, sana matauhan yung mga DDSet at isipin po nila na dinadala po sila ni Kiko Barsaga sa mga kapahamakan. Hindi nga natin alam na baka habang nagrarally-rally yung mga DDSet dyan, baka nakaalis na pala si Kiko Barsaga at inatupag na yung paglalaro ng online games. So ngayon, ito pakinggan nyo. Kasi mayroon pong balita dito mga kababayan kung bakit po hindi naka-attend. Etong si Kiko Barsaga kung bakit po siya pala na late sa pagdinig ng kanyang ethics case dyan po sa Kamara. So ito pakinggan nyo. Napuyat sa video games. Medyo mahina lang yung video ng Bilyonaryo News Channel pero unawain na lang natin sila. Yan ang dahilan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kung bakit na-late siya sa pagdinig sa ethics complaint na isinampa sa kanya ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa ngayon, hindi pa nare-resolba ang kaso. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joan Manalo. Parehong matigas at walang reconciliation para kina House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronaldo Puno at Cavite Representative Kiko Barzaga. Kapwa nila ito giniit matapos ang unang pagpupulong ng House Ethics Committee sa reklamong isinampa ni Puno laban kay Barzaga. Isa sa ilalim sa Subcommittee on Reconciliation ang kaso ni Barzaga. Pero ani Puno, nararapat lang na mapanagot ang mambabatas sa kanyang mga naging pag-asta. At saka dapat mga kababayan, dapat matanggal siya sa pagiging congressman. Kasi hindi po magandang ehemplo ng isang kongresista yung pinaggagawa po niya. Kita nyo ba? Gawain ba ng isang matinong kongresista yun na dadalhin mo sa kapahamakan? Yung mga tao na nakikinig sa'yo at sumisimpat siya sa'yo, porkit nauuto mo, isusubo mo sa kapahamakan yung mga tao. Anyway, tuloy pa po natin. Dahil naaapektuhan na nito ang imahe ng Kamara bilang institusyon. We should remind him about the standards of human behavior. No, he does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. Mas mataas rin daw dapat ang standards of behavior para sa isang kongresista. Tama. Dahil nire-representa niya ang isang distrito. Sinampahan ng ethics complaint si Barzaga na dati ring miyembro ng NUP dahil sa mga naging post nito na may lewd content at ostentatious display of wealth. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Pero si Barzaga nanindigan na wala raw siyang maling ginawa bilang mambabatas. I wouldn't be defending myself in the ethics committee if I do believe that I violated anything there. I would prefer not to settle it. Handa rin daw siyang harapin ang kaso at maging ang kahit anong parusang ipapataw sa kanya. Alas 9 ng umaga nagsimula ang pagpupulong ng ethics committee Yan. kung saan late dumating si Barzaga. At ang rason niya, We were very busy last night. I was just playing games on my computer. pero bukod sa paglalaro ng computer games, dumalo rin si Barzaga sa rally sa Makati kagabi. Isa siya sa mga nagsagawa ng noise barrage sa labas ng Dasmariñas Village para ipanawagan ng pagpapanagot kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Representative Zaldico. Ayan, tingnan nyo mga kababayan Ano ba yung sinasabi dito ni Kiko Barsaga? Kaya daw po siya na late sa pag-attend sa kanyang ethic case. Dahil nga daw mga kababayan, naglaro daw po siya ng online game sa kanyang computer. So ibig sabihin, habang nagbababad kagabi yung mga DDSet, kasi inabot na ng hating gabi yung kanilang pagpoprotesta kasi nag-start po sila alas 11 na ng gabi. So ngayon, habang nagbababad yung mga DDSet, wala na pala doon si Kiko Barsaga. Nakauwi na pala mga kababayan at naglaro na lang pala ng computer games habang pinagmamasda na nakikipagbuno, nakikipagtalo yung mga DDSet dun sa mga dun sa ating mga kapulisan. Buti na nga lang umulan Diba kung hindi pa umulan, baka inabot pa ng mga alas 4, alas 5 yung mga nagrarally dyan. Ang problema kasi mga kababayan, umulan, kaya 50 na lang yung natira na mga nagrarally na DDSet dyan po sa may Forge Park Makati. Ngayon, ito yung pinakamalungkot dito. Sino ang nauto at nautakan ni Kiko Barsaga? Sino yung mga mapapahamak habang si Kiko Barsaga naglalaro lang pala ng online games sa kanyang bahay? Kasi nga iniwan na siguro yung rally na siya mismo ang nanawagan. Diba? Para patalsikin si PBBM.
Yan ba yung susuportahan ninyo? Isusubo kayo sa kapahamakan habang siya nakaupo sa kanyang tahanan at naglalaro ng online games sa kanyang computer? Di ba, ituloy pa natin. Anya, kailangan panagutin ang dalawa sa umano'y pagnanakaw sa pondo ng bayan at sa insertion sa 2025 national budget. Isa rin si Barzaga sa humihimok sa publiko na ipanawagan ang pagbibitiw ni PBBM sa pwesto. Sa gitna ng kontrobersya sa korupsyon kaugnay sa mga guni-guning flood control projects. Sir, dati kinampanya niyo si BBM, tama? So ngayon, nagsisisi ba kayo na kinampanya niyo siya? Hindi naman, kasi yung pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Bakit mo pinapatalsik? Kung hindi ka nagsisisi na sinuportahan mo si PBBM, bakit mo pinapatalsik ngayon? Ibig sabihin, kung hindi ka pala nagsisisi, baka may nag-utos lang sa'yo na yan ang sabihin mo. Napatalsikin si Presidente. Kasi nga naman, alam naman natin kung sino yung benefactor kapag napatalsik itong si PBBM. Di ba, kung sino yung possible na maging Presidente, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero nung 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya. And I think it's time for him to resign. Kayo lang yun. Magandang mag-adjourn ng Kamara ngayong araw pagkatapos maaprubahan sa third at final reading ang 2026 national budget. Kaya saka lang magpapatuloy ang pagdinig laban kay Barzaga kapag nagbalik sesyon na ang Kamara ngayong November 10. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. At saka alam niyo yung pinakamasakit pa nga dito, mga kababayan, putik bigla ang nananawagan ng ano. May nakita nga akong post ni Kiko Barzaga. Ito, pakita ko sa inyo Kiko Barzaga. Wag na pala sa Forge Park. Mamaya, ang dami ng pulis ulit doon. Ayan Diba? Gusto talaga ipahamak yung mga didisit na uto-uto. Ayan Hindi ba kayo nadadala? Kayong mga didisit kayo, inuuto na lang kayo ni Kiko Barzaga. Eto, sabi nga, balik ulit tayo sa Forge Park mamayang 10 p.m. Sabi dito, post lang yan kanina 3 hours ago. Tapos bigla ang nagbago, mga kababayan, yung isipan at sabi dito, wag na pala sa Forge Park mamaya, ang dami ng pulis ulit doon. Paano kung marami na pala? Halimbawa, nanawagan siya kanina, maaga pa lang. Tapos nagpuntahan na yung mga didisit ulit doon sa place na sinasabi niya dito. Tapos bigla niya ulit binago, mga kababayan, at sinabi niya na wag na pala. Doon po sa Forge Park, Makati. So ibig sabihin, inuuto lang kayo. Yung mga didisit dyan, payag kayo, inuuto-uto lang kayo. Nitong kongresista na hindi natin alam kung anong alignment ng utak, kung saan patungo, kung saan ang takbo ng iniisip. Di ba payag kayo sa ganyan? Di ba kanina nanawagan, balik daw ulit 10 p.m. Ayan Tapos sunod, mga kababayan, biglang binawi. Yung ibang mga didisit dyan, hirap na magdilihensya ng pamasahe. Kung paano pa-attend, dito po sa dito po, mga kababayan, sa mga sinasagawang rally at panawagang rally ni Kiko Barzaga.